Hindi, tatanungin ko lang sa'yo yung reaction mo dito sa second place ka dito sa ating partial unofficial count. Opo. Well, very unexpected po ito. This morning, ang pakiramdam naman po namin makakapasok kami. Pero syempre, hindi yung ganito mataas. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga volunteers, especially po yung mga kabataan. Tingin mo namin yung mga kabataan talaga yung nagdala sa amin, Senator Kiko, sa winning circle po. Bam, to what can you attribute itong boost, no? Sa'yo, was it the Iglesia ni Cristo endorsement? What was it? What did you do? Sama-sama na po. In the last few days, malalaki rin po yung endorsement natin. Pero from the first day until the last day, ang rami po talagang kabataan ang tumutulong at nangangampanya. So siguro po naghalo-halo na, nagtulong-tulungan na yung iba't ibang grupo para umabot po tayo dito. And we're just very happy right now, very thankful na umabot tayo dito. Sabi ko nga po kanina dun sa aming meeting kanina sa mga supporters dito na in the next few days, magpapasalamat. Pero pagkatapos po nun, magtatrabaho na para sa bayan. I suppose the endorsement of former Vice President Leni Robredo also helped you? Of course. Ano naman po, si VP Leni from the beginning, no? Nag-kick off tayo with her. Nagtapos rin tayo ng ating kampanya sa Naga. Ano naman po siya, constant presence in our campaign. Yung mga constant presence po talaga, yung mga kabataan, yung mga sumuporta kay VP Leni ng 2022 at siya mismo. And marami sa mga sectoral groups tumulong rin po sa atin. Marami sa mga NGOs tumutulong rin po sa atin. Mga community groups, people's organizations tumutulong po sa atin. At itong huling mga araw, mga political groups at mga malalaking churches po tumutulong din po sa atin at malalaking grupo. Kaya siguro po, nung nagsama-sama na, umabot tayo sa ganitong resulta. Anong naging reaksyon ni VP Leni nung nag-usap kayo? Can you tell us? Hinihintay ko yung nag-text pa lang kami, ngayon po tumatawag na siya. So after this phone call, siya naman po yung kausap ko. Maybe you can take her call while we're on air. Hindi na po. Nagkausap na ba kayo ni Kiko Pangilinan? Kaalyado mo rin yun. And he made it also, no, to the top 12. Yes, siya po yung una kong tinawagan. What did he say? say? Sabi ko sa kanya, boss, we made it, no? He was the first person I called when I found out na mukhang pasok na kaming dalawa. Okay. Wow, there you go. Nasa si Atom ito, nakaranas ka ng mga pagkatalo ng mga nakaraang eleksyon, heartbreaking losses, ano? Pero today, based on the partial unofficial count, you are number 2. Para sa iyo, what does this mean about the electorate? Ano yung mga nagbago at bakit tayo nakakamit ng ganyang klaseng pwesto sa bilangan ngayong halalan? Yeah, ano naman Atom, no? Talagang every election cycle, you have to present yourself again. Itong kampanyang ito, ginawa talaga namin mission na maging pinakamasipag na kandidato, pinakamasipag na senatorial ball. Palagi ko yung pinakamaraming napuntahan din. We had a clear message based on our accomplishments, yung libreng kolehiyo, and the clear promise, which is siguradong trabaho. So palagi ko, we ran this campaign much better than our last campaign, honestly. Saka politically rin, medyo, mas magaan rin ngayon. No? Hindi ako yung pinaka-na-troll. In 2019, I think ako yung pinaka-natutroll ng panahon yun. Ngayon, iba yung nangyayari sa national politics. No? So, maraming iba't ibang mga bagay na nagsama-sama. Siguro nga ito sa number of things that came together in our favor. Pero palagi ko, in the next few days, ma-analyze natin yan. Marami rin mga lalabas na mga analysis at makikita rin natin yung mga numero and the final numbers, and we'll be able to have a longer conversation tungkol sa paano tayo umabot dito, no? But right now, nais lang po namin talaga magpasalamat. Napakaraming tumulong. And, we run People's Campaign at yung mga tao sila po yung tumulong dito po sa ating kampanya. Thank you po. Ma'am, CPR Arcangel ito. Isa pang tanong bago mo sagutin ang tawag ni former Vice President Leni Robredo. Ano ang magiging first order of business mo pagdating sa Senado? Dahil alam natin, napakaraming isyong kinakaharap ngayon, lalo na sa Senado. Opo, the first order of business is ibalik natin yung pondo para sa edukasyon, no? Talaga, yung pondo para sa reforma sa edukasyon, especially yung libreng kolehiyo, kailangan pong ibalik, kailangan pong itaas. At syempre, gagawin din po natin yung mga napakaraming reforma kailangan sa educational system natin. Lumabas lang nung isang araw na 18 million ang functionally illiterate youth natin. We need
a lot of work dito po sa ating educational system. Kailangan na natin siguraduhin na may trabaho ang ating mga kabataan pag-graduate nila. Actually, yeah, ready na kami. We're very ready to work already. At we can't wait till we get back in July para simulan na po itong mga reforma ito. All right, maraming salamat at congratulations sa inyo, Senatorial Candidate Pam Aquino. At ako rin po. Salamat po. Thank you very much po. Thank you po.